Jessa, POV. Kahapon patapos ang mains ko. Masaya akong pagbabalita kay Alexis habang kumakain kami sa labas ng cottage. Nasa ibang beach na kami ngayon. Get together ni na Alexis at mga close friend niya ng mga lalaki, kasama ang kani-kanilang mga partners. Siguro kung walang-wala na talaga akong dalaw kaya naghintay pa ako ng isang araw. Para siguraduhin tapos na tapos talaga bago ko sabihin na magandang balita kay Alexis. Mahirap na. Baka bumulwak kung kailan nasa kalagitnaan na kami ng bakbakan. Really? Gulat na tugon ni Alexis. Nginitian ko siya bilang pagkumpirma. Sandali ito nagpaalam para magbanyo. Hindi rin nagtagal ay bumalik na kaagad ito. Pagkatapos kumain ay nagaya sa Alexis na maglakad-lakad na muna kaming dalawa sa dalampasigan. Medyo na-disappoint ako dahil buong akala ko hihilahin niya na ako pabalik sa cottage namin upang isagawa ng matagal na nitong hinihintay. Excited pa naman akong ibalita sa kanyang tungkol dito. Todo sabon pa naman ako ng katawan kanina pagising ko. Ilang araw na kasi nitong narereklamang pagdating ng monthly period ko. Nakakapagtaka. Bakit kung kailan tapos ng dalaw ko ay parang hindi naman ito ganun ka-excited. Hindi rin to super clingy kagaya ng dati. Nagkasya na lang kami sa holding hands while walking sa dalampasigan. Sinubukan ko pa ngang pumulupot sa kanyang braso at kunwari pa ay hindi sinasadya na nadidikit ang aking dibdib sa braso niya. Pero hindi nakataka sa akin ang pasimple nitong pag-iwas at pagkalas. Para pa ngang tinutulak niya ang aking atensyon sa ibang bagay para hindi ko siya pagtuunan ng pansin. Hindi kaya nakita niya na maraming nagseseksihang mga kababaihan sa paligid ng beach kaya medyo nawalan na siya ng gana sa akin dahil napagtanto niyang hindi naman pala ako kagandahan. Nagyaya pa itong pumunta kung saan pero nagpaalam na muna ako sa kanya para bumalik sa cottage. Idinahilan ko lang na kukunin ko ang aking cellphone pero ang totoo ay gusto ko magkasarilinan kami sa loob. Pumayag naman to, ngunit nagpaiwan siya sa labas. Hindi ba dapat ay excited na siyang masolo ako pero bakit parang hindi na siya interesado? Pinagkibit-balikat ko na lang ang pagtataka sa isipan ko. Baka naman gusto niyang sa gabi na lang namin yung gawin. Sige, maghihintay na lang ako mamayang gabi. Paglabas ko ng cottage ay kitang-kita kong pagkunot ng noon niya nang makita ang aking suot. Naka-summer dress kasi ako kanina. Pinalitan ko to ngayon ng maikling maong shorts at tapit na white sando. Bakit nagpalit ka ng damit? Tanong nito na hindi mawala-walang pagkunot ng noo. Mas komportable kasi to. Saka wala na akong dalaw so siguro naman pwede na ako magsuot ng ganito. Tugon ko. Gusto ko lang magpakita ng balat para maakit siya sa akin at baka magising na ulit ang natutulog nitong pagnanasa. At yayain akong ituloy na namin ang napornadang pulot gata. Hindi tumugon si Alexis. Sa halip ay nilingon nito ang dagat at saka nagyaya. Tara na, nito at naglakad na. Sabay abot ng kanyang kamay na hindi man lang tumitingin sa akin. Hindi ko inabot ang kanyang kamay dahil sumama ang aking loob. Pakiramdam ko tuloy ay ang pangit-pangit ko. Basta naglakad na lang ako sa likod niya, nilingon ako ni Alexis nang mapansing napakabagal ko maglakad. Parang sumakit bigla ang ulo ko. Pwede bang sa cottage na lang ako? Pasensya na. Hindi kita masasamahan sa paglalakad mo. Inunahan ko na siya bago pa man siya magtanong. Kailangan mo ba ng gamot? Nag-aalalang tanong nito. Parang ngayon ko lang naramdaman na may pakialam na siya ulit. Kukuha na lang ako sa medicine bag mo. Sige, una na ako. Paalam ko sa kanya. Idikit mo sa katawan mong cellphone para kapag kailangan mo ko matatawagan mo ko kagad, okay? May klikong tugon. I love you. Pahinga ka ng mabuti. Nito tinampihan ako ng halik sa labi. Tumalikod agad ako upang bumalik sa cottage na nasa tapat lang namin. Hindi ko na nagawang mag-I love you sa kanya dahil sa lihim na sama ng loob ko. Wala pa kaming 1 week pero nanlalamig na siya. Nakakita lang ng mga sexing babae dito sa beach. Nawala na siya ng gana sa akin. Nagsuot pa naman ako ng sobrang ikling shorts pero hindi ko man lang siya nakitaan ng pangangatal. Ilang segundo nga lang niya akong tinapunan ng tingin. Inis akong humiga sa kama. Kinuha ko ang aking phone at dinayal ang number ni Moira. Honeymoon na honeymoon nyo, tinatawagan mo ko. Pabirong sabi nito. Mumuntong hininga ako ng malakas. Kinuwento ko kay Moira ang nangyari. Hindi ba sabi ko sa'yo na dalhin mo yung sexing pantulog na niregalo ko ng kasal ninyo?
Dinala ko pero hindi ko pa naisusuot kasi nga ayaw niya magpa-sexy ako. Dahil sa monthly period ko. Pwede mo na yung isuot ngayon at siguraduhin mong sobrang bango mo mamaya bago kayo matulog. Baka naman kasi nag-aalangan lang si Alexus. Siyempre, kasi baka akala niya may tira pa yung mens mo. Pero kapag ginawa mo yung sinabi ko, ewan ko lang kung makakapagtimpi pa yung asawa mo. Matapos ko makipag-usap kay Moira ay medyo nabunutan ako ng tinik. Baka nga yun ang dahilan. Kailangan lang siguro ng konting push. Kahit wala akong balak na matulog ay kusa na ako napaidlip sa loob ng cottage na mag-isa. 4 p.m. na nang magising ako. May text message akong na-receive mula kay Alexus. Kasama na raw niyang mga kaibigan niya. E-text ko na lang daw siya kapag gising na ako at pupuntahan niya ako dito sa cottage para sunduin. Inayos ko na muna sarili ko at saka ako lumabas. Natanaw ko mga bata naglalaro ng bubbles at naaliw akong panoorin sila. Nakalimutan ko na tuloy i-text si Alexus. Malapit lang ako sa nagtitinda ng bubble tea at natakam akong bigla. Pumila ako para bumili. Honey, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo kasamang asawa mo? Mula sa pamilyar na boses ng isang lalaki na sa likuran ko. Mabilis akong napalingon dito. Napangiti ako nang makilala nagsalita. Si Sky. Nabanggit nga ni Alexis sa akin na kasama daw si Sky sa barkada nila. Nakatulog kasi ako. Akala ko magkasama na kayo, tugon ko. Bubble tea? Tanong nito na nakatingin sa tindahan. Tumango naman ako, pagkuway nakapila na rin to. Kami nang kasunod sa pila kaya mabilis kaming naka-order. Siyang nagbayad ng binili ko. Salamat, wika ko. Hindi ka ba pupunta sa asawa mo? Tanong nito. Bumili lang ako nito pero pupunta na rin ako doon. Tatawagan ko na lang siya. Hindi ko kasi alam kung saan eh. Sumabay ka na sa akin. Doon din naman ang punta ko. Alok nito sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na sumabay kay Sky. Habang naglalakad kami ay nagkamustahan kami tungkol sa ospital ng pinag-usapan namin. Kinumusta ko ang mga katrabaho namin dahil mula nang makabalik kami ni Alexus mula sa Batangas ay hindi pa ako nakakadalaw ulit sa ospital. Si Alexis kasi ang personal na nag-asikaso ng resignation ko. Saka na lang ako bibisita sa kanila pagkatapos ng honeymoon namin ni Alexus. Ayun sila, ani Sky at may tinuro. Sinundan ko ng tingin ng direksyon tinuro nito, isang pavilion na may katamtamang laki at may grupo ng ilang taong nagkakasiyahan habang nakatanaw sa amin. Skyler, dumating ka rin sa wakas, malakas na sabi ng isa sa mga to. Nahagip ng paningin ko si Alexis na gulat nang makita ko. Girlfriend mo? Mukhang nagseryoso na yatang bubuyog ng grupo ah. Wika ng isa sa barkada nila kay Sky na katingin. Anong pinagsasabi niyo dyan? Asawa ko yan, ani Alexis at mabilis ako nilapitan. Nagkasabay lang kami sa daan, ani Sky at nakangising tumingin kay Alexis na ngayon ay matalim na nakatingin sa kaibigan. Hinawakan ako ni Alexis sa kamay at saka ko isa-isang pinakilala sa mga kaibigan niya at sa mga kasama nilang girlfriend at asawa. Lahat naman sila ay mabait kaya hindi ako feeling out of place. Hindi ba sabi ko sa'yo, tawagan mo ko kapag gising ka na para masundo kita? Ani Alexis nung magkasarilinan kami. Tatawagan sana kita kaso nagkasabay nga kami sa daan. Teka, bakit ba kailangan ko magpaliwanag? Kaibigan mo naman yun. Tugon ko, hindi to kagad nakapagsalita, pagkuway ngumiti. Sorry, nagselos lang ako na makitang magkasabay kayo. Ano namang ipagsiselos mo, hindi nga nanligaw sa akin yun? Hindi nga, dahil bago pa man siya nakaporma nabakuran na kita. Ngayon ang sweet-sweet naman ito, samantalang kanina lang dinidedman niya ako. Hindi ko talaga maintindihan ang tumatakbo sa utak ni Alexus. Para tuloy siya itong may buwan ng dalaw kung umasta. Inabot na rin kami ng gabi sa pavilion. May mga nakahandang pagkain na in-order kaya doon na kami nag-dinner. Nakilala ko pang lalong mga girlfriend at asawa ng mga kaibigan ni Alexus at madali ko silang nakapagpalagay ng loob. Balik na naman sa pagiging malambing at clingy si Alexus. Palagi itong nakakawit sa aking bewang sa tuwing magkakadikit kami at padampi-dampito ng halik sa aking ulo. Siguro nga ay nag-overthink lang ako kanina na nalalamig na kaagad ito sa akin. Medyo ginabi na rin kami na makabalik sa cottage dahil nagkasiyahang masyadong mga magkakaibigan na matagal na hindi nakikita. Kung maliligo ka, mauna ka na. Tatawagan ko lang si Itay.
Utos ko kay Alexus, aga naman tong sumunod. Hindi ko naman talaga kakasapin si Itay. Medyo kinabahan kasi ako dahil feeling ko mawawala ng virginity ko ngayong gabi. Isa pa kailangan ko na rin ihandang susuotin ko ang silk lingerie na galing kay Moira. Gusto ko kasing sorpresahin si Alexus. Ngayon pa lang nininervyos na ako at super excited sa pwedeng mangyari. Nang lumabas si Alexus ay nakalay sleep pant ito at walang suot na pang-itaas habang naglalakad, itong nagpapatuyo ng buhok gamit ang towel. Naglakad ako patungo sa banyo kaya nagkasalubong kami. Muntik pa kami magkabanggaan kahit na nag-iwasan pa kami ng hakbang. Sorry, sabay pa naman sabi na tila pareho pa kami hindi mapakali. Hindi rin ako makatingin sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Moira, siniguro kong malinis at mabango ako ngayong gabi habang suot ang sexing lingerie. Sexing panty lang ang suot ko at walang bra. Kitang-kita ko sa salamin na nanigas ang aking mga nipol sa tuktok ng aking dalawang bundok. Parang nahiya tuloy ako kaya sinundot ko yun para lumubog. Pero mas lalo pa tong nanigas kaya hinayaan ko na lang. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago huminga ng malalim. Sa kaunti-unting binuksan ng pintuan, nakita kong pinasadahan ni Alexus ang aking kabuuan, lalo ng dalawang nipos na nag-umalpas sa aking suot. Sasagutin ko lang tong tawag. Anito tinapat sa tengang hawak na phone. Hello? Anito at tumayo. Naglakad to palapit sa pintuan pero humarap na muna sa akin. Wait lang Han. Paalam nito at saka lumabas. Naiwan tuloy ako mag-isa sa loob. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko sa mga oras na to. Para tuloy gusto kong maiyak sa sobrang kahiyan sa sarili. Bakit kung kailan kasal na kami saka ko naramdamang hindi na siya attracted sa akin? Akala ko pa naman kanina sa pavilion ay okay na kami pero ngayon kaming dalawa na lang ulit at bakit parang malamig naman siya? Dati gagawin niya lahat at may mangyari lang sa amin. Natauhan na ba siya na hindi ako kasing ganda ng mga babaeng dumaan sa buhay niya? 20 minutes ay wala pa rin siya, kaya sigurado na akong wala talaga siyang balak na angkinin ako ngayong gabi. Kung ayaw niya, Eddie don't! Humiga na lang ako tumarap sa gilid ng kama, maya-maya pinarinig kong bumukas ang pintuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kapag tinawag niyang pangalan ko, hindi ako tutugon. Madigas siya, kahit nakalabitin niya pa ako, hindi ko siya papansinin at paninindigan ko na nakatulog na ako. Ngunit ilang minuto na hindi ko naramdamang lumapit man lang si Alexus para humiga sa kama. Pinatay nitong ilaw at maya-maya pa'y narinig kong umungot ang sofa. Mas lalo akong nagitngit sa inis. So bukod sa ayaw niyang makipagtalik sa akin ay wala rin siyang balak na kahit malang tabihan ako sa kama. Ganun ba talaga ako kapangit? May isang oras din akong gising ngunit hindi ako kumilos upang hindi niya mahalatang nagtutulog-tulugan ako. Hanggang sa tuluyan na ngang bumigay ang aking mga mata at makatulog. Nang magising ako'y wala na sa silid si Alexus. Bumangon ako at inayos ang aking sarili upang magpalit ng damit. Nawala na rin ako ng ganang magpa-sexy kaya capri pants na lang ang suot ko at malaking t-shirt. Nakakawala lang kasi ng gana. Kesa naman todo effort ako tapos hindi rin naman niya papansinin. Lumabas ako ng silid. Nakita ko si Alexus sa terrace at nakataon ng mga kamay sa balustre habang nakatingin sa labas at nanonood sa mga taong dumaraan. Nang makita niya ako ay ngumiti ito sa akin at nilapitan ako. Niyakap ako tinalikan sa labi. Matamis ngunit hindi kasing init kagaya ng dati. Pasensya na Han, hindi na kita nabigyan ng goodnight kiss. Tulog ka na kasi nung bumalik ako. Ayoko na mga balahin ka. Alam kong pagod ka kahapon. Anito habang nakayaka pa rin sabay halik sa akin noo saka siya kumalas sa akin. Pagod? Bakit naman ako mapagod? Maghapon nga ako natulog eh. Saka bakit hindi niya ako abalahin? Ilang beses na nga muntik na may mangyari sa amin at kahit natulog ako noon, ay ginapang niya pa rin ako dahil gusto niyang umiskor. Tapos ngayon pa gentleman, kung kailan honeymoon na namin. Oo, pasensya na't hindi na kita nahintay. Pagsisinungaling ko para hindi magmukhang kawawa o kahiya-hiya. Nagaya si Alexus na mag-almusal kasama ng mga kaibigan niya. Ang sweet na naman niya. Asikasong asikaso at ramdam kong mahal na mahal niya ako pero may mali eh. Para kasing hindi niya ako minamanyak, lihim tuloy akong natawa sa aking iniisip. Maya-maya pa'y nakabukod na kaming mga babae sa mga lalaki. Masayang kasamang mga ito, tahimik lang ako nakikinig at nakikitawa. Akong pinakabata at ako daw ang bunso sa aming lahat. Ako lang din na nakakapri pants at lahat sila'y mga naka-swimsuit. Jezabel, sigurado ako may laman na yan. Ani Hazel, pinamulahan ako ng mukha. Dahil sa sinabi nito,
Ang tinutukoy kasi niya yung aking tiyan na malamang daw ay buntis na ako. Imposible, nahiya akong sagot. Marami akong kilala na nabuntis agad pagbalik nila galing sa honeymoon. Saad ni Bella. Virgin pa ako. Pag-amin ko. Ha? Sabay-sabay na bulalas ng mga ito at halos malaglag ang kanilang mga panga. Natuliro ako't baka kung ano pang isipin nila sa relasyon namin ni Alexus. Katatapos lang kasi ng monthly period ko. Siguro nag-alangan lang siya na baka may kunti pa. Palusot ko, ngunit parang hindi nagustuhan ng mga nalaman. Hay nako, dapat ganyan ang paraan. Girls, tara, i-ready nga natin to si Bunso. Wika naman ni Rose. Para saan? Takang tanong ko. Patutuluin na lang naman natin ang laway niyang asawa mo, piling sabi nito. Nilinisan namin ang lugar na yun at sumunod lang ako sa mga to. Ibibili pala nila ako ng bikini. 2-piece red string bikini ang binili nila para sa akin. Napalunok naman ako na makita yon. Hindi ba nakakahiya? Sobrang sexy naman ito. Nagalang ang tanong ko dahil parang wala na akong tinatago kapag sinuot ko to. Exactly, ni Rose na maluwang ang pagkakangiti. Wala akong nagawa sa sulsul ng mga to. Gusto ko rin namang masexihan sa Alexis sa akin dahil feeling ko nanlalamig nga talaga siya akin. Kaya sinuot ko na. Wow! Sabay-sabay na sabi nila matapos na lang makita ang suot kong bikini. Kapag hindi ka pa naman ginapang ni Alexis, ewan ko na lang. Ani Hazel. Nagkayayaan na sumakay kami sa bangka pero nagpaalam na muna kami sa mga kalalakihan. Kaya bumalik kami sa pwesto nila. Dala ko rin kasi ang paper bag kung saan ko nilagay ang pinaghubaran ko kanina. Iiwan ko na lang muna to sa pavilion. Nahiya ko sa aking suot kaya pumesto ako sa likuran nila. Alexus! Malakas sa tawag ni Rose. Napalingon naman to nang marinig ang pangalan niya. Sabay hila sa akin ni Rose mula sa likuran. Hihiramin na muna namin ang asawa mo ha. Mamamangkalang kami. Anito habang hawak ako sa palapulsuhan. Kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ni Alexis nang makita niya ako. Pinasadahan niyang aking kabuuan ng ilang ulit. Sunod-sunod ang paglunok nito at pag-akit baba ng kanyang Adam's apple. Nahiya naman ako sa kanya. Nag-aalala ko na baka magalit siya dahil ganitong suot ko na halos nakabilad ng aking katawan. Alexus! Sabi ko, hiramin na muna namin ang asawa mo. Ayos lang ba? Ulit ni Rose. Hindi sumagot si Alexus sa halip ay marahal lang to na patangon hindi mawala-walang kanyang tingin sa akin. Mabilis naman akong hinila ni Rose palayo. Hayaan mo siyang maglaway. Pabirong bulong nito nang makalayo kami. Nagkahagikikan ang mga babaeng kasama ko. Nakita niyo ba? Halos bumagsak ang panga ni Alexus. Nagapiran pa sila na tila tagumpay ang kanilang plano. Pustahan tayo. Magyayaya na kagad umuwi ang asawa mo. Hala, nakatingin pa rin. Kilig na sabi ni Hazel. Hindi ko tuloy mapigilang mapalingon muli sa pwesto ni Alexus. Nakatanaw nga ito sa amin, ngunit hindi ako sigurado sa iniisip ko. Pwede rin hindi nito nagustuhan ang suot ko. Habol nga tingin niya pero mali ko ba kung sisermonan na niya ako sa utak niya. May 30 minutes din kaming namangka. Huminto pa kasi kami sa isang isla saka muling bumalik sa Pangpang. Hindi na muna kami bumalik sa pavilion dahil maglalangoy na muna kami. Mula sa malayo makikita ko si Alexis na nakatanaw sa amin. Patay, sa halip na maakit ay mukhang masisermonan nga yata ako. Aray! Daing ko dahil parang may tumusok sa aking hita. Para ako napasot nagmamadaling tumakbo sa Pangpang at napaupo ako sa buhanginan. Nag-aalala lang sinundan ako ni na Hazel. Naku, nakagat kayata ng jellyfish. Malakas sa sabi nito. Dahil sa narinig ay nagmadali silang sumunod sa akin at pinalibutan ako upang tingnan ko anong nangyari. Mukhang may dalawang mapupulang pantal sa aking hita. Malapit sa singit, nangangat ito nung una at ngayon ay parang unti-unti nang humahapdi. What happened? Nag-aalalang boses ni Alexus. Nakalapit na pala kagad to nang hindi ko namamalayan. She got stung by jellyfish, ani Bella. Han, nag-aalalang sabi ni Alexus. Mabilis niya akong dinaluhan at nasa tabi ko na kagad siya. Kitang-kita ko matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Suka, kailangan niya na suka. Wika ni Sky na nandun din pala. Ngunit saan naman kami kukuha na suka? Malayo pa kami sa mga restaurant. Ako na kukuha. Presinta ni Rose at nagmamadaling umalis. Ihi, ani Sky. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanya. Sa probinsya namin, ihi ang ginagamit. Ani to. That's a myth, ani Alexus. Ay ganun din sa amin, ihi din ang ginagamit.
Wika ng isa sa mga babaeng kasama namin. Bro, walang masama kung susubukan mo. Habang wala pang suka, subukan mo na lang yun. Total mag-asawa naman kayo. Yan lang yung banyo oh, doon mo na gawin, ani Sky. Alinlangan man ay binuhat ako ni Alexis dahil sa sobrang pag-alala. Parang hindi siya doktor sa mga oras na yun. Dahil siguro akong pasyente niya kaya ganun na lang to kung mag-alala at mabilis akong tinakbo sa loob. Walang ibang tao doon kundi kami lang. Pumasok kami sa cubicle at pinaupo niya ako sa toilet bowl. Nalaki ang aking mga mata nang bigla nitong binaba ang kanyang shorts at underwear. Sabay hugot sa kanyang anaconda.